Kamusta po mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Tayo po magumpisa na. Umpisahan po natin. Talagang pagka po kasi nabibisto at sumasabog po ang kanilang mga masamang gawain, di umano, ay marami pong puputak. Puputak po ng puputak para pong manok na nangitlog di umano. Hindi po ba? Katulad po nito, may banat po si Garim. Ayon po kay Garim, hindi daw po raffle ticket ang boto nila, mga kababayan. Hindi po ba totoo? Ito po, pakinggan na po natin panoorin ng balita. Rosalie, may mga kongresista na nauna nang itinanggihan o yung umano'y panunuhol at pananakot sa impeachment voting. Ano ang pahayag ni Deputy Speaker Garin dito naman sa alegasyong appearance fees sa impeachment hearing? Walang kabayaran at pamimilit sa ginawang botohan ng House Justice Committee nang makitaan ng probable cause o sapat na batayan yung mga reklamo para i-impeach sa Kamara si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng unanimous vote ng 53 kongresista. Yan ang mariing itinahayag ni House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin matapos nga lumabas yung pinakahuling ulat na meron umanong appearance fees sa mga nakibahagi sa impeachment proceedings. Ayon sa Deputy Speaker, walang katotohanan ng appearance fees at mas lalong walang pilitan sa ginawang proseso ng impeachment. Mabigat anya ang mga ebidensya na iniharap laban sa pangalawang Pangulo at hindi naman nasagot dahil pinili ng Vice Presidente na maging absent sa lahat ng hearings. Kaya hindi na anya katakataka na nagkaisa ang boto para sa probable cause. Naniniwala naman ang mambabatas na panglihis sa ebidensya ang aligasyon. Samantala, iginiit naman ng kapatid ni VP Duterte na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte, hindi raffle ticket yung boto sa impeachment. Sa kanyang panibagong social media post ngayong araw, binigyan din nitong hindi utos at lalong hindi dapat produkto ng pressure ang boto sa impeachment. Nauna na nitong ipinahayag na may mga nagtatawag umano sa mga kongresista para banta ang tatanggalan ng pondo sa kanilang distrito kung hindi boboto ng sang-ayon sa impeachment. Totoo naman po yun. Yan po ay nangyayari po talaga sa Kongreso. Matagal na po yan, lalong-lalo na po mga tambay kung may mga pangsariling interes. Hindi po ba halos lahat po'y sangkot dyan? Una-una yung anak ng Pangulo, sangkot din po sa delivery ng maleta ayon sa mga ex-marine. Sangkot din po sa isang damukan na insertion at allocable na nakuha niya sa budget kasama ang kanyang pinsan o ang kanyang tiyuhin at pinsan ng kanyang ama na tinatawag na tambaluslos. At hiyang-hiya naman po tayo kay Garin. Akala mo kay lilinis ng mga taong ito dyan po sa Injustice Committee nila, dyan po sa House of Representatives. Nakita naman po natin kung anong klaseng mga miyembro ang nahandyan. Halos miyembro po dyan ay sangkot po sa issue ng malawakang massive sindikatong korupsyon di umano. Halos lahat involved di umano. Pati sa mga maleta, delivery, envelope, bag. At nahandyan pa ang napakarami ring supporters na sumusuporta sa mga kaliwa di umano. Nakita nyo po, ang layunin nila, una, protektahan ang mga sarili nila sa korupsyon di umano. Pangalawa, yung mga makakaliwang grupo na galit sa mga Duterte. Nakita niyo po yung mga layunin ng mga taong yan? Hindi naman po layunin yan maghanap po ng sinasabing mga magnanakaw. Hindi naman po korupsyon ang hinahanap niyan Ang hinahanap po niyan at ang gustong mangyari ng mga taong yan di umano, hindi sila makulong at hindi maibalik at hindi maisuka ang kanilang mga ninakaw. Kasi kung mananatili sila dyan at mapapabagsak nila yung mga Duterte, hindi na po sila mananagot sa batas. Hindi po ba? At hiyang-hiya rin tayo kay Garim. Hiyang-hiya naman tayo sa taong ito. May issue ka.
Gusto nga namin mabuksan yan pag nanalo si Vice President Sara Duterte. Sana po mabuksan po ang mga issue ni Garim. Unang-una po, yung issue niya na isang damukal po ang namatay dahil sa dengue siya. Siya po ang sekretary po noon mga panahon na yon ng DOH. Si Garim. Hindi po namin nakakalimutan yon. Napakaraming natsugi sa buong Pilipinas dahil sa gamot na dengue nila. Napakarami rin pong kumita dyan sa vaccine na yan. Hiyang-hiya naman tayo kay Garim. Napakalinis na politiko at napakalinis na lingkod bayan. Walang history. At hiyang-hiya rin tayo kay Garim. Kasama rin po siya sa pinapangalanan di umano na isa ng tinatawag na tong tractors. Mga kababayan, congressman na, contractors pa. At kasama rin po siya sa issue ng flood control. Kasama rin siya sa maleta. Kasama siya sa mga allocable at insertion bilyon-bilyon. Kaya nga po gigil na gigil sila sa Vice President. Hindi mo ba i-impeach yan? Demolition job? Puro black propaganda? Fishing expedition? Matibay ang ebidensya! Kanino galing ang ebidensya? Sa isang tao na convicted ng kidnap o ransom at isang asong ulol at sundalong kanin di umano ang matitibay na ebidensya. Nagsalita na nagsalita, may mga dala raw dokumento, hindi pa naman napapatunayan sa korte. Unbelievable. Totoo na sa kanila. Paano po hindi magiging totoo? Sabit sila sa maanumalyang korupsyon. Lalong-lalo po yung mga male-maleta. Hindi po ba? Huwag mo na kaming gaguhin, Garim. Hindi kami gago, tangat, bobo. Alam namin ang mga pinaggagawa nyo. Hindi po ba? Katulad lang nung sinasabi nung siya raw po yung makadiyos at yung tinatawag na chihuahua at yung isang tao na nakanguwi, yung mahilig sa saba at yung mga makakaliwa na handyan pa yung grupo nila ko. Makakaliwa, sinasabi nga pamangkin daw ni Saldico. Sila Brosas, sila Manuel. Di ba? Si Castro, maraming Castro, sumasablay. Hindi po ba? Iisa po mga layunin at agenda. Kasama pa yung tagapagsinungaling di umano ng Malacanang. Nakita nyo po? Talagang puro black propaganda, demolition job. At wala po tayong napala sa mga hayop na ito. Di umano. Wala tayong napala dyan. Ano po napala natin sa paglilingkod nila? Dinadala lang tayo sa ganitong klasing paglilingkod. Puro politika, korupsyon, na ang problema ng taong bayan, kahirapan. Nagmamahalan lahat ang bilihin, pati bayarin natin. Kuryente, tubig, hindi po ba? Petrolyo, bilihin, bagsak na ekonomiya. Pero ang tinatrabaho sa atin mga walangyang ito, politiko, politika. Pagpabagsakin ng mga Duterte. Kaya po tayo mga kabayan, wag po tayong pumayag sa mga hayop na ito, di umano. Dahil sabwatan na po ang gobyerno ngayon. Iisang tao lang po at isang pamilya lang po ang pinababagsak nila ngayon. Isang pamilya at isang tao na magiging susunod na presidente ang pilit nilang pinababagsak dahil nga po sa kawalanghiyaan nilang lahat, di umano. Kasi kung ang gobyerno ay matino, kung ang Pangulo natin ay matino, hindi po magkakaganito ang ating bansa. Nalalaga na po ang masasamang politiko at korupsyon kung hindi po siya kasabwat, di umano. Matino sana ang gobyerno. Hindi po natin dinanas yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Hiyang-hiya naman tayo sa mga taong ito na walang raffle ticket sa boto, na walang nagkakapera dyan. Unbelievable. Kung ang kidlat at kulog lang ay nagpaparusa sa mga taong sinungaling, ubos lahat halos yan. Mauubos lahat halos yan. At napakahirap na pong pagkatiwalaan ang mga tao na yan, lalong-lalo pagdating sa pera. Mga silaw nga di umano yan . Silaw at sugapa, gahaman di umano. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang napakahusay na si Janet Garim
na napakalinis maglingkod sa taong bayan. Wala pong history, lalong-lalo po sa Deng Baxia at sa mga anak nating kabataan. At wala rin po silang history sa PhilHealth nung panahon nila ni Risa Hontiveros. Di umano, napakalinis na mga politiko ang mga hayop na yan. Di umano. Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po ng ating tambayang mga kababayan. Thank you po sa inyo mga kababayan. At thank you rin po sa inyo mga comment, like, and share. At sa mga patuloy po nagsusubscribe. At sa mga subscribers po natin, mabuhay po kayong lahat. Thank you po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyo mga kababayan. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po sa inyo kay Felipe Siapno ng Texas, USA, Mila Yi, Tatay Nick ng Toronto, Canada, Annie Jo, si Jem Ari sa United Arab Emirates, si Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, si Eric Hersho ng Canada, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, at kay Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa at God bless po sa inyong lahat. Tis-tis lang po muna tayo mga kabayan at dasal-dasal. Paalam.